Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Anong nangyari kay Baste Duterte? Mukhang naduwag ito. Kala ko ba tatampalin niya? Di ba sabi niya tatampalin niya raw si General Torre? Di ba natatandaan ninyo? Nung meron siyang press conference, sinabi niya na gusto niya raw tampalin itong si si General Torre. Sabi ni General Torre, magkaiba yung sinasabi at sa ginagawa. Ngayon, alam ni Baste, ilang araw na nang judge sa compound ng Kingdom of Jesus Christ itong si General Torre dahil ayaw nilang tantanan eh. Hindi sila aalis dyan hanggat din nila nahuhuli itong si Kibuloy eh. Pero parang hindi makita itong si Baste. Di ba? Kung gusto mo talagang tampalin, gusto mo tampalin si General Torre, pupuntahan mo yan. Kasi gusto mo yan eh. Pero ang problema ngayon, parang nag-iba ng ihip ng hangin. Siguro na-realize ni Baste, hindi niya kaya itong si General Torre. Papatulan siya niyan. Mga tao nga dyan sa compound kahit napakarami hindi siya nagpapatinag dyan Hindi siya pa kaya. Kaya ganyan, nananahimik itong si Baste Duterte. At mukhang may pahaging ito mga binibitawan na statement ni General Torre, mukhang may pahaging dito kay Baste Duterte. At alam niya na may communication itong si Baste at itong si Kibuloy. Base sa basa natin sa kanyang statement Sige, headline ito ka-coffee. Nakita rin natin ito sa ilang pahayagan. General Torre to Baste Duterte, until when should we keep insisting on justice? Wow. Tama ito. Kasi mali daw yan yung pagsiserve niyang warrant dyan sa Kingdom of Jesus Christ kay Kibuloy, mali daw yan yan ang pinapanawagan dyan yan ang sinasabi ng mga followers ni Kibuloy dyan sa compound na yan. At ganoon din ka-coffee yung mga opisyalis dyan, si Inday Sara Duterte, si Bato de la Rosa at itong si Baste Duterte. Sinasabi nila bawal yung operasyon dyan, pero taliwas siya sa sinasabi ng DILG, taliwas siya sa sinasabi ni PBBM. May batayan yung ginagawang operasyon ng Philippine National Police dyan sa compound. Sige, basahin natin yan. Kuha kayo ng kape. Mainit-init ang ating kape ngayon Davao Region Police Chief Nicolas Torre III says they intend to stay in Apollo Kibuloy's property until Davao Mayor Baste Duterte advises the fugitive preacher to simply give up. Yan direkta ito ka-coffee. Direkta itong mensahe ni General Torre kay Baste. Yan, kung nakikinig ka Baste sa sinasabi ni General Torre, hindi kami aalis dyan unless pagsabihan mo yung pastor mo na mag-give up at sumuko. Kasi confident ang PNP, a matter of time na lang at maa-aresto na nila yang si Kibuloy. So siguro feeling ko rin naman sa intel report na hawak ng PNP, alam ni General Torre na may communication yang si Baste at itong si Kibuloy. Hanggang kailan ba natin i-insist ang hustisya? Davao Region Police Director Brigadier General Nicolas Torre III raised the question with biting candor in response to Davao Mayor Sebastian Duterte's public statement about the prolonged manhunt for fugitive preacher Apollo Kibuloy and 4 of his associates at the vast Kingdom of Jesus Christ or KOJC compound. Kine-question nila yung dami ng tao dyan. Napakalawak ng compound na yan. In a statement on Monday, August 26, Duterte said the public seeks clarification from the PNP. How long do you intend to stay at the KOJC property? Hanggang kailan daw po kayo dyan magtatagal? Akala siguro ni Baste, masisindak niya pa si General Torre. Isinabihan na nga siya, magkaiba yung ginagawa at sa sinasabi. Papasindak pa ba sa iyan? The mayor, the youngest son of ex-President Duterte, said a standoff between the Philippine National Police and the KOJC, which started on Saturday, August 24, had inconvenienced motorists, hurt businesses, and affected the public. Isa lang naman ang solusyon dyan di ba? Pasukuin Diyos si Kibuloy. Yan din na sinasabi ni Kabayan Noli Di Castro sa interview niya kay Torion pasukuin niyo yan dahil may pananagutan sa batas yan. Torre responded to Duterte's question during an interview shown on the YouTube channel of former Finance Undersecretary Shelo Magno on Tuesday, August 27, until si Baste Duterte, advises Kibuloy to simply give up and face the consequences. Alam nila yan, imposibleng walang tumutulong dyan sa pagtatago ni Kibuloy dyan sa kanyang compound. Merong tumutulong dyan ka-coffee at matataas na opisyal yan ng Davao. Baka nga si dating president tumutulong din yan dyan ka-coffee dyan sa pagtatago ng pastor nila, no?
Hindi lang yan si Kibuloy nag-iisa dyan, may mga ano din yan. Confident ako may mga armed group din yan, nandiyan din sa ilalim, nagtatago din yan ka-coffee, nandiyan lang yan, hindi yan lalabas unless mapasok na talaga sila dyan, unless mapuntahan na talaga sila dyan o madiscover na itong entry point ng Kingdom of Jesus Christ o kung cathedral man yan, kung saan dadaan papunta roon sa pinagtataguan ni Kibuloy. Kasi hindi naman magsasalita ang PNP na very confident sila dyan na nandiyan talaga sa loob, nandiyan talaga sa loob ng cathedral yan. 'Di ba? Ang style nila diyan, kaya diyan sa cathedral yan kasi i-insist nila yung rights nila eh. Ano yan eh? Religious site yan eh. Hindi mo pwedeng galawin, etc. kasi may mga i-insist sila ng mga batas na yan ay garantiya ng mga batas na wala kang pwedeng galawin diyan sa pinagtataguan o diyan sa lugar na mismo yan kasi lugar ng pananampalataya naman yan. Kasi may mga provisions tayo diyan sa batas eh. Pero syempre, sabi nga ni DOJ spokesperson diyan, Miko Clavano, nagka-clash ng rights yan. Kasi syempre may karapatan yung isa, may karapatan din yung isa, may sinusunod yung isa mayroon ding sinusunod. Ang PNP malinaw ang sinusunod nila eh. Yung utos ng korte na arestuhin yan si Kibuloy. Bagamat may mga pinapalabas itong may mga pinapalabas daw na bagong ruling na pinapag-pull out sila, etc. at sinasabing illegal daw yan yung operasyon ng PNP. Abay, hindi yan tinatanggap ni ni General Torre. Hindi na tinatanggap yung mga pinapauso ninyo o kung ano-ano man yan na sinasabi dyan sa press con ng SMNI. Ang SMNI, very active ka-coffee. Maya-maya kung ano-anong mga hindi ko alam, syempre, yung mga ginagawa nila, mga post, mga balita, actually hindi balita, mga fake news na favorable sa kanila. At pagbumukhaing masama itong operasyon ng gobyerno, pagbumukhaing masama itong si General Torre, ang DILG at particular na si Pangulong Bongbong Marcos. In fact, ngayon may ano na naman sila eh. May maisog rally na naman sila ka-coffee. Nakita na naman natin, nag-gather na naman ito at nagsusumigaw na naman na patalsikin na naman si PBBM. Isang aktibo dito itong si Harry Mau eh. Si Harry Roque, meron na naman ito, naglumabas na naman yan at nagsisigaw na naman yan dyan sa liwasang Bonifacio. Ayan o, kung inyo makikita o, kayo mag-aalis na umaga. Diba? Dito muna kayo. Ayan o, nandiyan sila sa liwasang Bonifacio at pinapanawagan na naman nila ang pag-alis na naman ni PBBM sa pwesto. Excited silang paalisin si PBBM dyan para mapaupo nila si Inday Sara Duterte. Sige, pakinggan natin ka-coffee kung ano naman mga kasinungalingan ang sinasabi nila dyan. At napakaganda ng sound system. Nung unang araw na narito tayo, walang plano, tumayo lang tayo doon, kumuha ng megaphone at nagdagakdak na kinakailangan ang mga wala sa tamang isipan ay mawala na sa Malacanang. Second day ata nila yan eh, kasi noong isang araw sinasabi niya wala lang silang stage. Ngayon may stage niya, syempre nakakuha na naman siguro ng pondo yan sa Pogo. Binadgetan na naman yan, kaya may stage na naman sila, may sound system na naman sila dyan. At nakapagtataka itong mga tao nito, ang pinapanawagan nila si PBBM. Di ba dapat si Torre ang policy nyo dyan sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ, dahil siya may ano dyan, may kapakanan dyan, siya yung kumikilos dyan para guluhin. Sabi nyo ginugulo, no? Pero ginagawa lang naman nila ang tungkulin. Dapat yun ang pinapanawagan ninyo na lumayas dyan sa KOJC, hindi si PBBM. Ang problema, si PBBM yung tinatarget ng mga ito eh. Ayaw nila tantanan eh. Wala daw sa tamang pag-iisip at kinakailangan daw lumayas dyan daw po sa Malacanang. Nako, may nagpopondo na naman sa inyo. Nabuhay na naman kayo dyan sa liwasang Bonifacio. Sige, pakinggan pa natin. Pero ngayon, handang-handa na tayo. Dahil ang pagkakas natin, hindi na tayo uuwi hanggang hindi na ibalik sa taong bayan ang Malacanang. Legit ba? Tandaan natin yan ka-coffee ha. Sinasabi ni Harry Mau dito, hindi daw sila uuwi hanggat hindi na ibabalik sa taong bayan ang Malacanang. Panindigan nyo yung sinasabi nyo ha, na hindi kayo aalis dyan sa liwasang Bonifacio. Dahil kung inyong maaalala, sabi nila magkikilos protesta sila dyan sa Malacanang. Nang una, Kingdom of Jesus Christ members lang. Tapos nanawagan sila na hindi lang daw ito laban ng KOJC. Maging yung mga ordinaryong Pilipino, samahan na raw po sila. Mag-join na raw po sa kanilang pagkilos. Ang problema, dinedma.
Dinaid pa sila ng taong bayan eh. Palpak yung panawagan nila na magkilos protesta against the government. Bakit ka naman magkikilos protesta? Ang ganda naman ginagawa ng gobyerno. Maliban siguro dito sa KOJC dahil malinaw na sila yung may pagkukulang dyan. At dahil may kasalanan yung kanilang pastor at pinoprotektahan nila. So hindi sila nagtagumpay dyan sa unang nilang panawagan na magkilos protesta, mag-aklas laban sa government. Ngayon, ang sinasabi ni Harry Mau, hindi na raw sila aalis ha. Tandaan natin yung sinasabi nila. Hindi na raw po sila aalis dyan sa Liwasang Bonifacio until maibalik daw po ang Malacanang sa publiko. Kailan yun? Sige, good luck. Hindi manghingi na naman kayo ng lugaw dyan. Maghingi na naman kayo ng lugaw. Yan ang panawagan ng ilang mga miyembro nila dyan. Magpadala daw po ng lugaw dahil nagugutom po sila dyan sa Liwasang Bonifacio. Tingnan pa natin, ano mga kasinungalingan na naman dito? Ginagawa na ngayon sa loob ng KOJC. Tama ba yan? Hindi! Fake news na naman tong mga to. Oo, nabubuhay sa fake news itong mga to. Paano maghahanap ng ginto? May nakita kasi sila sa kanilang scanner, may pala at piko ba ang tawag niyan, ka-coffee. Na-scan nila yan, may pala at may piko. Tapos ang pinapalabas na narrative nitong SMNI, maghahanap daw po ng ginto dyan sa compound. Kung di ba naman eng tong mga to, hindi ba naman nag-iisip? Ang theory kasi ng Philippine National Police, nasa bunker, nasa underground, ka-coffee, nagtatago itong si Kibuloy at meron silang intel report. Malamang, paano mo huhukayin yan? Mahuhukay mo ba yan sa pamamagitan ng pito? Yung pito, hihipan mo lang, sisipulan mo lang, mahuhukay mo ba yan? Mahuhukay mo ba yan sa pamamagitan lang ng isang barel? Maiaangat mo ba yan? Kung di ba naman kayo eng-eng? Malamang, kailangan nyo mag-drill dyan, kailangan mong gumamit ng pala dyan, kailangan mong gumamit ng piko. Tapos ang ginagawa nilang narrative, sabi nila, go for the gold daw. Nakakaawa itong mga tao nito. Go for the gold daw. Maghahanap daw po ng ginto dyan sa compound. Kayo lang nag-iisip niyan. Narrative nyo lang yan. Nabubuhay kayo sa fake news. Yang ginagawa ninyo. Tingnan mo, kaya hindi kayo sinusuportahan ng taong bayan eh. Kaya walang sumasama sa inyo dyan sa kilos protesta ninyo. Wala pa nga ata kayong 1,000 dyan eh. Kasi fake news ang ginagawa. Patunay dyan yung rating. Kung marami nang nagagalit kay PBBM, hindi siya makakakuha ng mataas na rating sa katatapos lang na survey ng Okta. At si Inday Sara Duterte, sadsad ang rating. Kung galit sila kay PBBM, ang problema, pataas nga ang rating eh. Pataas ang trust rating. Baka kayo lang ang may ayaw. Kasi kayo, yung hindi kayo mga nabigyan ng posisyon. Kayo, yung may mga sarili kayong interes at hindi nasusunod. Kaya ganyan kayo, dada kayo ng dada. Sabi pa ni Rocky mismo, dakdak daw sila ng dakdak dyan sa Liwasang Bonifacio. Tama ka, dakdak kayo ng dakdak dyan. Si Pastor Kibuloy ang hinahanap, ngayon, ito na ang hinahanap. Kasi yung mga taga-KOJC, merong ginintuang puso. Ang corny nun ha. Ang corny, ewan ko, tama na nga yan. Noon daw, ang hinahanap daw noon si Kibuloy. Hanggang ngayon, si Kibuloy ang hinahanap. Kayo lang yung gumagawa ng fake news, naginto na daw po yung hinahanap. At ang mga taga-KOJC daw ay may gininto ang puso. Ay, fake news nyo na naman yan. Kaka-fake news nyo na naman yan. Siya, sige, punta tayo dito sa SMNI. Kasi marami din fake news dito, ka-coffee, na lumalabas sa kanilang balita. Mga pulis na nagkampo sa loob ng KOJC religious compound, binababoy daw. Binababoy na daw po ang lugar. Ganyan yung mga headline nila dyan, ka-coffee, yung mga pinapakalat nila dyan. Ito, mga pulis nagpasok ng mga kahina-hinalang bagay sa loob ng KOJC compound. Kasi ang gusto ng mga taga Kingdom of Jesus Christ, bawat ipapasok dyan, equipment man yan o kung ano bang bagay yan, dadaan sa kanilang scanner. Dinadetect na nila yan kung ano yung mga ipapasok dyan. Paano kung part of the strategy yan ng PNP? Hindi na sila magsucceed dyan, naiwasan na sila dyan. Actually, mga babae yung humaharang. May mga video na nagsisirculate online. Halimbawa, may police, may dala itong equipment, no? Ang humaharang babae. Tingnan mo ba naman yung kanilang strategy dito? Ginagawang pananggalang ang mga babae, ang mga minor de edad. Diba? Tingnan mo.
Sabi nga sino nga nagsasabi nito? Ni PBBM, wag niyong gamitin, Kibuloy. Sabi niya, wag niyong gamitin yung inyong mga miyembro para sa protektahan ka. Di ba? Ang problema, ginagamit itong mga miyembro eh. Kawawa yung mga miyembro sa totoo lang. Actually, naaawa din tayo sa ilang miyembro. Pero may mga ilang miyembro na umaabuso na rin. Nag-obstruct sa justice o sa hustisya. Kaya nga nasampahan na ng kaso yan eh, ng obstruction of justice itong ilang mga miyembro ng KOJC. Kasi nangingialam. Paano magagawa ng pulisya yung kanilang trabaho? Paano nila ma-fulfill itong utos sa kanila ng korte na dakpin si Kibuloy? Humaharang kayo dyan eh, kaya nagkakagulo ng ganyan eh. Dahil sa mga miyembro din mismo ng KOJC. Pati yung uniform ka-coffee ng PNP, pinakialaman nila. O yan o. May naka-type C ba tawag natin dito? Ayan, naka-athletic uniform kasi itong mga pulisya. Tingnan mo ang kanilang narrative dyan. Pinicture nila yung mga pulisya na raw, yung mga pulisya na yan, at hindi daw po tama yung pagsusuot ng uniforme ng mga pulis. Kasi ito daw dapat. Tingnan mo ba naman, oh? Ito daw kasi dapat. Yan daw po yung tamang pagsusuot ng uniforme. Gusto nila ganyan na ganyan kapostura itong mga pulis na to. Halimbawa, nasa bakbakan ka na, wait lang, kailangan ko i-tuck in yung yung panloob ko. Wait lang, kailangan kong mag-white socks. Ganyan ba? Dapat, kasi yun ang gusto nila dapat naka-blue rubber shoes ako. Nasa bakbakan na ha. Maghahanap ka pa ng blue rubber shoes. Wait lang, hindi planchado yung pantalon ko. Hindi planchado yung shorts ko. Ganyan ba yan? Sa kasagsagan na ng totoong buhay na merong bakbakan? Kasi pinupuna nila, bakit daw po nagiging ganyan yung itsura ng mga pulis? Malamang, may mga towel talaga yan sa ulo nila, pang cover yan. Kung nagbabakbak yung mga yan, nagpipiko, nagdidrill yung mga yan, malamang papawisan yan. At normal lang yan dahil yan ang realidad. Pero yan ang pinapalaki nilang kwento. Yan ang istorya na pinapalabas nila na hindi daw po nagsusuot ng tamang uniforme itong mga pulis na nandiyadyaan daw po sa loob ng compound nila. Biruin mo itong mga to. Ito pa ang pinapakalat nila. May isang pulis na nakatingin sa lababo. Tingnan mo ha kung paano nila binabaliktad dito. Ilalim ng lababo, sinilip din ng mga pulis sa paghahanap nila sa heartbeat at kay Pastor Apollo. Biruin mo, ginagawa nilang katatawanan yung heartbeat na yan. Pastor, nandyan ka ba? O sige, tawanan ninyo ang pulisya at tatawa kayo once na maaresto si Kibuloy. Tingnan lang natin. Hindi na ito journalism. Malinaw na hindi na ito journalism. Sa bagay, hindi naman media organization itong SMNI. Grupo ito ka-coffee ng mga vloggers. So, sige, tawa lang kayo ng tawa dyan. Darating din yung punto na iiyak din kayo dyan. Ito pa. Nakita nyo itong machine na ginagamit ng Philippine National Police. Anong caption nila dyan? Look, PNP still detecting the heartbeat. Di ba? Sige, ginagawa niyo yung joke time yan. Pag na-detect talaga yung heartbeat ni Kibuloy dyan, iyak kayo dyan. Sige, pagtawanan nyo pa yan. At napakarami pa ka-coffee kasi nagmamonitor din tayo kung paano nila tinatrato itong operasyon na ito at paano sila nakakadagdag dito sa gulo na ito dyan sa operasyon. Hindi naman sana magiging ganyan ka-complicated dyan kung nagko-cooperate lang itong mga miyembro. Ang problema, alam kasi nila na nandiyadyaan si Kibuloy. Alam nila na nandiyadyaan sa loob ng compound. Kaya matindi yung kanilang resistance. Kasi pag malapit na maaresto, gagawa ng commotion, gagawa ng eksena para ma-divert yung focus ng pulisya. Pero hindi magtatagal ka-coffee. Persistent itong si General Torre, hindi kami aalis dito hanggat di namin nakadadakip si Kibuloy dahil confident sila na nandiyadyaan lang yan. Sige, anong komento nyo dyan ka-coffee? Anong inyong mga reaksyon? Komento, reaksyon, lagay dyan sa ating comment section para mabasa ng ating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook, at kung nasa YouTube naman po kayo, ay click nyo lang po itong subscribe. Nandiyadyaan po yan sa baba. Ako ipansamantala muna magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!